Amen. So, it is finished. Okay, naganap na. So ito po ay merong mensaheng napakalinaw na dapat pong maunawaan ng bawat isa sa atin. Actually po, ito po yung ating pong mga tinalakay sa napakaraming pagkakataon. Nang ibig sabihin po ay tetelestai. Ang ibig sabihin, kumbaga sa isang sundalo na binigyan po ng misyon, pagkatapos po niyang maisakatuparan ang misyon, ang sasabihin po niya, tetelestai. Ang ibig sabihin, mission accomplished. Ito po ay po pwedeng ating pong mailarawan sa isang mahusay na pintor na matapos pong gawin niya ang kanyang magandang obra maestra, ang sasabihin po niya, tetelestai. Ibig sabihin po, naiguhit na po ang obra maestra. Kung ang pag-uusapan po ay ang arkitekto, mga kapatid, matapos po na i-accomplish niya ang kanyang building, ang kanyang project, sa pagkatapos po ng lahat ng ito, sa inspection po, ang sasabihin po, ito po ay i-declare na natapos na. Ang ibig sabihin, kapag nakumpleto na po ang building, sa final inspection, sasabihin niya, ito po'y natapos na at i-declare niya, it is finished. So, ibig sabihin po nun, wala na pong kulang pa. There was no missing beams, okay? No weak foundations, no unfinished rooms, everything was exactly designed. Yun po ang isa sa idea po ng salitang tetelestai or it is finished. At ngayon po, kung ating i-consider sa maliwanag po na ating magiging pagtalakay, ang salitang it is finished na nagmula sa bibig ng ating Panginoon, imagine and please don't forget, siya po'y nakabayubay sa krus, siya po ay talagang nasa matinding pain, siya po ay nasa matinding kahirapan, nakabilad po sa init ng araw, kasi kung aaralin po, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, mga kapatid, siya po ay nakabayubay doon po sa krus at nagdurusa, nagpapakasakit at matindi po ang hirap na dinadanas. Ang ika-6 na wika po, mga kapatid, ay hindi po wika ng pagkatalo. Okay? Ang ibig sabihin po, this is not the cry of defeat, mga kapatid, but a declaration of victory. Kaya very interested po, mga kapatid. Very interesting, I mean. Very interesting po itong ika-6 na wika, sapagkat katulad ng sinabi ko po sa inyo, yung pong tetelestai, ang ibig sabihin, paid in full, ibig sabihin, mission completed and mission accomplished. So kaya po, mga mananampalataya, magandang ito po ay ating lubos na nauunawaan. So ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin dito po sa wikang ito ng ating Panginoon. So una po, let us consider the clarity of His proclamation. The clarity of His proclamation. Ang kaliwanagan ng kanya pong masasabi nating pahayag. Ano po ang ibig sabihin ng ating Panginoon nung siya po'y sumigaw doon sa krus ng Kalbaryo? Tetelestai, it is finished. Ano po ang linaw o liwanag ng kapahayagang ito nung kanyang sabihin, tetelestai, it is finished? Mga kapatid, it is good for me and it is good for all the people to understand that when Jesus Christ said, it is finished, ang proklamasyong ito ay may kinalaman sa misyon na dapat niyang gampanan. To the very reason why Jesus Christ manifested in the flesh. So, yun po, wag ho tayong magkaroon ng confusion na parang sa nangyari po sa kanya. Kasi naalala ko noon, kasi sabi ko nga, mahilig po kami sa sharing. Diba? And then, yung po bang kaisipan, mga kapatid, na nung sabihin po niyang, it is finished, malinaw. May tinutukoy siya na kanyang tinapos. Hindi po niya sinabing, I am finished. Diba? Ang sabi niya, it is finished. Meron pong tinutukoy na tinapos at ito nga po ay ang gampanin at ang misyon na iniatas po sa kanya. Kumbaga, he is subject to his Father, to the mission na kailangan po niyang i-accomplish. Nung nagkwentuhan po kami,
na ni Deep Thinker, ni Preacher Lyndon Lumanov. Nung pong binigyang pansin yung idea po nung I thirst at nung my God, why hast thou forsaken me? Doon po sa idea nung I thirst, hindi ba ang isang binigyan ko po ng pansin sa mensahe ay ang kauhawan ng Panginoon sa usapan po ng mga kaluluwa na siyang dahilan kung bakit po siya ay nabayubay sa krus. Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, nung siya po ay nagdurusa doon sa krus ng Kalbaryo, ang pagdurusang ito willingly, mga kapatid, kung tutusin voluntarily, our Lord Jesus Christ gave Himself. At nung siya po'y sumigaw ng I thirst, nung siya po ay nagpahayag ng kanyang pagkauhaw, ang isa sa sinentrohan po natin, mga kapatid, yung pong idea na ang gusto po niya ay ang kaligtasan at katubusan ng mahalagang kaluluwa. At doon po sa aming naging sharing, isipin niyo po sa usapan ng soul winning, sa usapan ng paglalapit ng kaluluwa sa Panginoon, kasi minsan po, ang mga Kristiyano mainitan lang, ayaw na. Mahirapan lang ng konti, ayaw na. Malayuan lang po, dumadaing na, nagrereklamo na. Paano nga kaya kung ang kaligtasan ng tao mangyayari na kailangan lahat tayo gagawin po natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo? Just try to imagine. If sa soul winning po natin ang kakailanganin, gawin natin yung ginawa ng Panginoon, di lalo na po sigurong napakabigat ng soul winning sa napakarami sa atin. Pero ang magandang balita ay ang katotohanan, si Jesus Christ na po ang nagsuffer at ibabalita na lang po natin ito sa kanila. Di ba? So, kaya ang punto, magandang ang Kristiyano po nare-realize yung ganyang mga bagay. Mga kapatid, ang katubusan natin ay talagang nakasalalay sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So when Jesus Christ shouted, "It is finished," this is a clear proclamation na talagang natapos niya ang dapat niyang gampanan. Ginawa niya ang kanyang dapat gawin. Mga kapatid, ito ang unang puntos na nais kong makita niyo po, na sa ika-6 na wika ng Panginoon, ito po ay klarong-klarong proklamasyon ng pagsasakatuparan at naging pagganap ng ating Panginoong Hesukristo sa tungkulin o atas misyon na kanyang ginawa. Mga kapatid, natapos po ng ating Panginoon. Naalala ko po yung sinabi ng Philippians chapter 2. Okay, bagamat ito'y ginagamit natin para po sa usapin ng pagbibigay halimbawa ng kapakumbabaan, pero ang kapahayagan ng kanyang kapakumbabaan ay ipinakita sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Okay, hindi lamang po basta pagsunod, kundi hanggang kamatayan. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death. And became obedient unto death, even the death of the cross. Isipin niyo po mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo, malinaw na kaya nagpunta sa lupa sapagkat may misyon na dapat gampanan. At sa sinabi po niyang, "It is finished," makikita niyo po the clarity of His proclamation. Natapos niya. Ikalawa po na magandang bigyang pansin po natin is the completion of His purpose. The completion of His purpose. Mga kapatid, tingnan niyo po ang sabi ng verse number 28. Diba? Sa verse number 28, ang sabi po, Jesus knowing that all things were now accomplished. Christ came with a mission, and that is very clear. Diba? Siya po'y naparito. At ang sabi po, mga kapatid, nung natupad na ang lahat ng mga bagay. So, yun po ay leading sa idea that Jesus Christ fulfilled it perfectly. Kung ano po ang dahilan ng kanyang pagparito. So, the completion of His purpose. Yun po ang para sa akin, mensaheng dala ng ika-6 na wika
the clarity of His proclamation, and the completion of His purpose. It was a planned purpose. Alam natin na talagang sinasabi po ng Bible, 'di ba? Sa Revelation chapter 13, sabi po, siya po yung lamb na kung saan lamb was slain from the foundation of the world. 'Di ba? Yung kanyang kamatayan po, hindi po ito accidental. Ito po ay intentional. Jesus Christ intentionally died for the sins of the world. Sapagkat bago pa, mga kapatid, bago pa ang marami at ang lahat ng bagay, nakaplano na po ito sa puso ng ating Panginoon. So ito po ay planned at ito po ay prophetic, di po ba? Ito po ay planado, ito po ay hula. Propesiya po ito. At wag niyo pong isipin pag ginagamit natin yung salitang hula, konseptong mga si madam ganito, madam ganon, na nakalagay sa bolang kristal at binabasa ang kung ano-ano. So ito po ay prophetic. Ang ibig sabihin, ito po ay inihula na noon pa lamang, mga kapatid. Kaya ang lahat ng bagay po na naisulat, sabi nga po sa Luke chapter 24 and verse number 44, 'di ba? Ang lahat po ng naisulat ay natupad. Every prophecy concerning His suffering came to pass. Yan po ang hindi po mapapasubalian ng bawat isa sa atin. So, the completion of His purpose, ito po ay planned, ito po ay prophetic, at ito po ay perfect, mga kapatid. Ang ibig sabihin, nung sinabi niyang it is finished, malinaw po sa atin ang pinatutungkulan, yung dapat niyang gampanan, yung dapat niyang gawin. Sa John chapter 17 and verse number 4, napakaliwanag po ng binanggit ng ating Panginoon Kristo, I have finished the work. I have finished the work. Ang ibig sabihin po, nothing lacking and nothing left undone. Lahat po ng ipinagawa sa Kanya, lahat ng dapat niyang pagdusahan, lahat ng dapat maisakatuparan, napapangyari po ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang salitang it is finished ng ating Panginoon ay dapat magdala sa atin sa kaunawaan, sapagkat ito po ay isang napakaliwanag na proklamasyon at ito po ay ang masasabi nating kakumpletuhan ng kanyang misyon, ng kanyang purpose kung bakit siya naparito sa lupa. Mga kapatid, mga minamahal, ito po ang laman ng ika-6 na wika ng Panginoon. So, una po, the clarity of His, di ba? Proclamation. Number 2 po, the completion of His purpose. Opo, mga kapatid, ang magandang ating pong maalaman na nung ipanganak pa lang po ang ating Panginoon, maliwanag na po ang misyon na dapat niyang gampanan. In fact, ito po ay planado na, ito po ay nakahula na, at ito'y perpektong naganap. Yun po ang gusto kong i-point out dito po sa ating mensahe. Okay? Alam niyo po na lahat ng bagay sa naging pagkakatawan tao ng ating Panginoon ay naganap ng naaayon sa kung ano ang sinabi po ng hula at kung ano ang ayon sa plano. 'Di ba? Ang pagluluwal sa kanya ng birhen, ito po ay naiplano na, naihula na at perpektong naisakatuparan. Amen? Yes. Doon po sa lahat ng kanyang dinanas, doon po sa pagpapahirap na ginawa sa kanya, maging ang kanyang pagpakapako sa krus, lahat ng ito ay ayon sa plano para sa katubusan ng sangkatauhan. Amen? Bakit kinakailangan? Sapagkat merong kinakailangan magbayad sa kasalanan ng sangkatauhan. And Jesus Christ paid it all. Amen? Jesus Christ paid it all. Nung sinabi niyang it is finished, ang isa po sa puntos na gusto kong talakayin sa inyo, this is about the completeness of His payment. The completeness of His payment. Sa Isaiah chapter 53, bago po sinabi that all we like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. Ang sabi po sa verse number 5, He was wounded for our transgression. Diba? Kumbaga, He died in our stead. Ako ang dapat mamatay, ako ang dapat magbayad, pero may nagbayad para sa akin. And you know what? Nung sinabi po niyang it is finished,
ito po ay deklarasyon ng full payment para sa kasalanan ng tao. Hindi partial, full payment mga kapatid. Ang ibig sabihin po, ang pangtubos at ang pambayad ay ginanap ng ating Panginoon, ginampanan ng ating Panginoon. So kaya for me, ang ika-anim na wika ay ang patungkol sa kakumpletuhan, mga kapatid. This is about the completeness of His payment. Ito po ang isang dapat ma-appreciate natin at dapat maging klarong-klaro sa atin. No reason and no need sa bawat isa na magbayad pa at gumawa pa ng kung ano-anong mga sarili nating kaparaanan sapagkat binayaran na po ng ating Panginoon ang ating dapat pagbayaran. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at yan po ay ginampanan ng ating Panginoon. It is just that we need to trust Him. We need to put our faith in Him. Kinakailangan po, katulad ng magnanakaw, panampalatayanan po natin ang ating Panginoong Jesus. Diba? Mga kapatid, yung pong plano ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon, aralin niyo po ang Biblia. Mula pa lang po sa pasimula hanggang sa kanyang kamatayan at maging sa hula ng kanyang pagbabalik. Lahat ng ito ay tiyakang magaganap. And it is good na ang ating pong pag-uusap tungkol sa kanyang 7 huling wika, nung sabihin po niya sa kanyang ika-6 na wika, naganap na, natapos na, ang kanyang pinatutungkulan, na bayaran na ang dapat bayaran, at ito po ay kumpletong bayad, mga kapatid, na hindi na po kailangang magbayad pa ang kung sino man sa atin. Kilalanin lamang po natin ang pagtubos ng ating Panginoon. At sa usapang complete payment, siguro po magandang magkaroon tayo ng idea na ang pinambayad po hindi po basta-basta. Mga kapatid, the price was costly. Diba? Ang presyo po, mga kapatid, sabi nga po ni Peter, diba? Hindi po ginto, hindi po pilak o ginto, kundi yung kanyang precious blood, yung kanyang dalisay na dugo, yung kanyang walang salang dugo, mga kapatid. Ang ibig ko pong sabihin, magandang itatak natin sa isip po natin, isa puso po natin, na sa usapang bayad para sa pangtubos, hindi po tayo tinubos ng pilak lang, hindi tayo tinubos ng ginto lang, o ng kung ano pa mang yaman ng tao sa mundo. Tinubos tayo ng dalisay na dugo ng ating Panginoong Kristo. Yun po ang naging halaga. Kasi sabi po ng Bible, for without shedding of blood is no remission. Kung wala raw pong pagkabuhos ng dugo, wala raw pong kapatawaran, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, napakagandang bagay na mabigyan ng diin sa bawat isa yung katotohanan na ang kaligtasan po natin hindi po mahirap sa bahagi natin. Hindi natin kayang gumastos at magbayad ng kung ano-ano. Sa part po natin, wala po tayo, free of charge ang ating pong salvation, but don't forget, remember mga kapatid, na sa bahagi natin magaan, simple, pero sa bahagi ng Panginoon, ito po ay isang napakatinding bagay sapagkat kinailangan na siya po'y matigis ng kanyang dugo. Kaya nga sabi ko, pagka mahal na araw, siguro po, imbis na pagpapakahirap at pagpapahirap sa sarili ang gawin natin, pagninilay at pagbubulay-bulay sa tindi po ng ginawa ng Panginoon, na siya ang nagbayad ng dapat po nating bayaran at hindi biro ang kanyang ginawang pangtubos. Ang halaga po ay napaka-mahal, mga kapatid. Diba? The price was costly because ito po ay ang precious blood of our Lord. And the payment was complete. Diba? The completeness of His payment. Ang ginamit na salita po ng writer po dyan sa Hebrews chapter 10 and verse number 14, diba? Perfected forever. Perfected forever. Yan po ang ginamit na salita. Ibig sabihin, hindi na po kailangan pa ng sakripisyo. Hindi na po kailangan sapagkat yung pong ating Panginoon nung siya po'y na-i-offer, diba? Yan po ay minsan at magpakailanman. Mga kapatid, the payment was complete. Una po, the price was costly.
Second, the payment was complete. And then, the penalty was canceled. Ang ibig sabihin po, yung kaparusahan, siya na po umako nito, di po ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, doon po sa Colossians chapter 2, blotting out the handwriting of ordinances. Mga kapatid, the debt of sin was fully paid. Sabi ko nga, ito pong ika-6 na wika natin, ayoko siyang gawing komplikado sapagkat iisa lang naman ang ibig sabihin po nito, paid in full, tetelestai, nabayaran na po, mga kapatid. Diba? Kumbaga, doon pa lang po, pag nag-dwell tayo, na may nagbayad na, meron na pong nagbayad para sa ating pong mga dapat pagbayaran. Diba? So, meron na pong kumumpleto ng dapat kumpletuhin, mga kapatid. May gumanap na po ng misyon. So the mission of our Lord Jesus Christ in coming to earth is the salvation of mankind. And for Jesus Christ to save us, kinailangan pong siya'y mag-suffer. And I am telling you, mga kapatid, mga minamahal, hindi po biro ang suffering na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po, balikan niyo po sa inyong isip, alalahanin niyo po mula po nung siya'y damputin doon sa Gethsemane. Alam natin na doon pa lang matindi na po ang agony, matindi na po ang kanyang struggle, at mula nung damputin po siya, pinagpasapasahan po siya kung ano-ano po ang mga akusasyon sa kanya. Siya po ay sinaktan, siya po ay pinahirapan, siya po ay pinagbuhat ng napakabigat na krus, siya po ay binilad sa matinding sikat ng araw, siya po ay nilatigo na humahataw sa kanyang katawan at kumakayod sa kanyang laman, siya po ay nagtigis ng kanyang dugo, siya po ay pinapawisan, at imaginein po natin na ang pawis na tumatama sa kanyang sugat ay lalo't lalong nagbibigay ng matinding kirot sa kanya pong masasabi po nating nararamdaman. At mga kapatid, pagkatapos pa nito, siya po ay ipinako sa krus na ang kanyang kahanay ay ang mga tampalasan, ang mga kriminal, at doon sa pagkakapako sa kanya sa krus, imagine, pinutungan po siya ng koronang tinik, at hindi po basta ipinatong ito sa kanyang ulo, ibinaon po yan, mga kapatid. At sabi ko nga po, yung palang katawan niya na sobrang sugatan na, naging dahilan para maging lipos ng dugo ang kanyang katawan, sapagkat yung pong latigo na yon ay meron pong mga talim doon po sa duluhan, na tuwing ihahataw po sa kanya 49 stripes ang talagang idinudulot na sugat nito sa kanya. At doon po sa pagkakabayubay sa kanya, naririnig niya ang paghamak ng mga tao, naririnig po niya ang panunuya sa kanya, nandoon po na maging ang kanyang damit ay pinagsugalan ng mga tao, at kung ano-ano po ang mga akusasyon at paghahamak na ginawa sa kanya, at talagang tiniyak na siya po ay namatay, mga kapatid. Lahat ng yun ay hindi bibiro. Yun po'y matinding pagbabayad para sa kasalanan ng sangkatauhan. Tapos ngayon, itutulad po natin doon sa mga ginagawa ng mga nagpipinitensya na magpapaluan ng kung ano-ano pong walang, ang layo-layo po. Pinabababaw niyan ang paghihirap at pasakit na ginawa ng Panginoon. Samantalang hindi na raw po natin kailangan gawin. Why? Sapagkat ang pronouncement, ang proclamation po ay napakaliwanag. So it is good for us to understand the clear proclamation and the clarity of His proclamation. We need to learn also the completion, mga kapatid. Yung pong kakumpletuhan ng kanyang misyon, the completion of His purpose, mga kapatid, and the completeness of His payment. Huwag na po nating pahirapan ang sarili natin. Huwag na po tayong gumawa ng ating sariling paraan. Bigyang pagpapahalaga po natin yung ginawa po ng Panginoon, sapagkat ang kanyang ibinayad, ang halaga po napakamahal, ang kanyang walang sala at dalisay na dugo. Kaya nga sabi ko po, kung sakali man na ilalarawan natin ang Panginoon sa krus, mga kapatid, pinabababaw po minsan nang nakikita nating paglalarawan ng tao kasi naaaninag mo pa siya. Naaaninaw mo pa siya. Samantalang kung gagamitin po natin ang imagination natin sa tindi po ng ginawa sa kanya, ilang beses kaya siyang nilatigo na humahataw ng 49 stripes. Talagang halos yung katawan niya. Naniniwala po ako
na talagang sa kabuuan, puno na po ng sugat, mga kapatid. Sabi ko nga, nung putungan pa siya ng koronang tinik, it means to say na yung dugo po umagos. Wala na, hindi na po para maaninag natin ng Panginoon. Ganon kamahal. Ganon kamahal ang naging payment. Hindi biro, mga kapatid. Diba? At ito po'y kompletong binayaran ng ating Panginoon. Yes, ito po'y kompleto na binayaran ng Panginoon at ang dahilan para yung penalty. Diba? Yung pong dapat pagbayaran at kaparusahan po natin. Kumbaga, ang tao ngayon magdurusa at mapapahamak na lang kung kanila pong babaliwalain yung pong offer ng ating Panginoon o yung ginawa ng ating Panginoon. So, nung sinabi niyang it is finished, yun po'y naghahatid ng mensahe na wala ka nang dapat gawin. Ginawa na po ng ating Panginoon na hindi mo na kailangang sugatan ang iyong sarili sapagkat siya na po ang nasugatan para sa atin. Na hindi na po natin kailangang magpapako sa krus sapagkat siya na po ang napako para sa atin. Na hindi na natin dapat sana maranasan pa ang kapahamakan sapagkat siya po ang nagbigay katubusan at nagbibigay katubusan sa sinumang mananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang ika-6 na wika ng Panginoon, it is finished. The clarity of His proclamation, the completion of His purpose, and the completeness of His payment. Ito po ang ika-6 na wika ng ating Panginoon. Bukas po, tatapusin po natin. Marahil yung iba nagsasabi, Evangelist, tapos na yung mahal na araw. Hindi po dapat nakakulong sa mahal na araw ang mensahe ng 7 huling wika ng ating Panginoon. Tradisyon po yun. So, ang 7 huling wika ng Panginoon ay hindi isang tradisyon. Ito po ay truth. Katotohanan na dapat maunawaan. Katotohanan na dapat mabigyang pansin ng mga tao, hindi lang sa panahon ng mahal na araw, kundi sa bawat panahon. It is good for the people to hear this very important message. This very important message from the Word of God that Jesus Christ, in His suffering, siya po ay nagbitaw ng 7 huling wika sa krus. Father, forgive them for they know not what they do. Today shalt thou be with me in paradise. Woman, behold thy son. And he said to his disciple, behold thy mother. My God, why hast thou forsaken me? I thirst. It is finished. Bukas po ang ating bibigyang pansin ay ang huling wika sa 7 huling wika na binanggit ng Panginoon. Father, into thy hands I commend my spirit. So sa una po, pardon. Sa pangalawa po, promise. Sa pangatlo po, passion. Sa pang-4 po, pain. Sa pang-5 po, plea. Sa pang-6 po, payment. At sa pang-7 po natin, pattern. Yung halimbawang ipinakita ng ating Panginoon. So kaya abangan bukas ang ika-7 wika ng ating Panginoon sa krus. Kaibigan, papaalala ko sa iyo, ang ika-6 na wika ng Panginoon ay maliwanag na proklamasyon sa kakompletuhan ng kanyang misyon at purpose na kung saan ang kabayaran ay kompletong binayaran ng ating Panginoon. At ngayong sandaling ito, kung ikaw ay hindi pa nakatitiyak ng kaligtasan, hindi mo na kailangang magbayad. Si Jesus Christ na po ang nagbayad para sa atin. At ang sabi niya, natapos na, naganap na, it is finished. The given task, the given work, yung purpose and mission, why He came, ito po ay kanyang naisakatuparan at naganap doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung di pa po tayo ligtas, wala pa tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan, si Jesus Christ po ang ating kailangang sampalatayanan. Let us pray. Gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for your words. Thank you for your message.
I pray, O God, that you will continue to bless each and every one of us, Panginoon, sa patuloy po namin pakikinig sa iyo pong banal na salita. Thank you po na kami po ay may malayang pagkakataon na makarinig po ng iyong mensahe. Kaya patuloy po nawa ang maging paggawa mo sa amin pong mga pag-aaralan. At bigyan mo po ako patuloy ng wisdom sapagkat ito po ang desire ng aking puso na ang mensahe mo ay patuloy na maipalaganap. Ito po ang aming panalangin. Patuloy ka pong magligtas ng mga mahalagang kaluluwa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.